kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint, at tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga payag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Admar, no? In terms of political, 'di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung prinesenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman noong Brave 18 po. Maihahambing nyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? At lalabas yung Brave 18, no? Dun sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo dun kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo dun sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, ah, naglabas na yung artist noon na ng kanyang alam, personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi
lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chop suey na nangyari. Itapon mo lahat diyan, para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay BP Sara, mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi 'di ba, ang kuwan nila diyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person, a person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basehan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po na nakapag-decide na sila sa sufficiency pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yon? No, kumbaga kasi Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance, paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry ha, hindi sufficient in substance. Oy, kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan, na katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba, ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Opo. Alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga Kaya nga ang tanong ko dun sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang vetting na nangyari? 'Di ba? Tapos makikita mo dun handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen at sinusundan nila. So binet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit at bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan kasi pag tiningnan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit, no? Pag tiningnan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so lumalabas si Madriaga ba evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya lahat nasa complaint? 'Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan kasi tumanggap sila ng hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan. Kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na
pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Opo, and pati yung pag-question doon sa kredibilidad, parang pina-strike out pata kasi ang Senado na raw yung bahala, which is yan ang magiging impeachment court. Pero yung paglalahad, hindi ipinaubaya sa Senado. Doon pa rin, nagsalita pa rin si Madriaga. Yung pag-question doon sa kanya, yun lang yung hindi pwede. Oo, kaya nga nakakatawa eh. Kasi kahit anong sabihin ni Madriaga, it would appear na gospel truth sa kanila. Ang betting kasi, ah, sino yung witness na magbibigay ng evidence, pagkatapos anong klaseng evidence. Yun yung sinasabi ko. Tiningnan ba nila, pinag-aralan ba nila, o dahil sa kagustuhan nilang siraan at gawing telenovela ang paninira, o sige, play mo na, ipakita natin sa taong bayan. 'Di ba? Meron ngang isang congressman na hinihingi pa yung picture no nagre-greet siya kay Madriaga dahil nakita sa pagpapakita sa wall. Tama ba yung paraan na yon? Hindi naman yun allegations, hindi naman yun evidence. So hindi ko maintindihan kasi parang lumalabas in every step of the way. Si Madriaga is there, si Madriaga is influential kay PRRD, si Madriaga is part and parcel of the team of the Vice President. Doon ako nagugulat kasi sa lahat ng mga politiko, maraming taong tumutulong, oo, pero pag sinabi mong malapit ka at ikaw ay kasama sa core, maraming tumutulong sa kampanya, oo, pero gaano kang katotoo doon sa mga sinasabi mo? Wala ka namang corroborating. Wala kang present, no? Na ito po, kakilala ko dito, may isang ang congressman uli, nagtanong, nasaan ka dyan sa litrato? Ako yata ho ang kumukuha ng litrato. Pwede ba yun? Yata, ako ang kumuha? And then you conclude, this is reckless. Opo, may pagkakataon pa nga na parang nahirapan siyang sumagot, hindi nilang ipinagpatuloy yung pagtatanong. Oo, alam mo yan, on cue nga yun eh. Ikaw, it seems to me that you are about to cry, you are teary-eyed. Why would the chairperson say that? 'Di ba? Why kaya makikita mo may trigger. Na at this point iiyak ka, kaya mo pa ba? May mga ganun eh. And really that's not the way to handle evidence. I was so surprised kasi hindi lang naman bago ang Pilipinas sa impeachment. Marami na tayong impeachment, nakita natin. Yun ngang pagbubukas ng envelope kay ERAP, naging issue eh, di ba? Ano nangyari? Ano laman ng envelope? So dapat maging maingat tayo. Yung kay CJ Corona, pag tiningnan mo yung impeachment complaint, ano yung charges na talagang nag-stick? Wala dun sa complaint. Lumabas during the impeachment hearing, which is the SALN. 'Di ba? At that time, yung SALN pwede mong i-correct, pero hindi nila pinakorek kay CJ Corona. So, at yung doon lumabas rin, mukhang ginagamit nila yung listahan ng AMLAC na pinag-combine yung total ng paglabas at pagpasok ng pera at ang total amount na nandun sa bangko ay this much. Na sinabi ni CJ Corona, that is not true. Mukhang yun din ang strategy dito. Kasi kinukuha nga yung bank account, no? Noong pumirma si Madriaga, no? Makita mo talagang telenovela eh. Pumirma ng winave niya ang bank secrecy, no? Pero hindi sinabi ng chairperson, ano bang bangko yan? Yung bang bank ay dyan ba hinulog yung dalawang cheque ng land bank? Kung doon hinulog yung cheque ng dalawang land bank, mukhang yung cheque fake. Opo. Opo. Ma'am, So, mm, yeah. ah, So, hindi ko maintindihan kung saan ang direksyon na ito.